yung pagsamba namin sa mga larawan, ipinatutungkol namin yan sa tunay na Diyos. Kaya papayag ba ang Diyos, kapatid na Arnel, sa Biblia po, na kung tayo po'y sasamba sa Kanya, dadaan pa tayo sa mga larawan? Una, walang ganung utos ang Diyos, kapatid na Joel Sabi nga niya, huwag kang gagawa ng larawan at tribulto, imahin, pagkatapos luluhuran mo at paglilingkuran. Pero, sagupain natin yung tanong. Ang Diyos ba pumapayag na yung kanyang kalwalhatian ibigay niya sa larawang inanyuan? At sasabihin ng tao, hindi naman talaga yung larawan ng aming sinasamba. Kung nakaluhod man kami doon, para sa Diyos yun. Ito sabi ng Diyos. Ang babasahin ko po, Biblia, Isaias 42, ang talata po ay 8. Pakinggan po ninyo. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang liwanag po, emphatic ang sinabi ng Panginoon Diyos. Siya daw anya ang Diyos, at yung kalwalhatian niya at kapurihan, hindi niya ibibigay sa iba, kahit pa sa mga larawang inanyuan. Ba't natin ikakatwiran ngayon? Kung nakaluhod man kami sa larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, wag! Yung kapurihan ko, hindi ko ibibigay yan. Para maintindihan po natin sa isang ganitong paliwanag, kapatid na Joel, halimbawa, at sino man yung nagtanong, si Leonardo Gasmen, merong mag-asawa, medyo nakagalit. Galit po yung babae doon sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, pinagtataksilan mo ko. Nakita ko, may kasama kang ibang babae. Holding hands pa kayo. Sabi ng lalaki, aba hindi. Yung paghawak ko sa kamay niya, para sa iyo yun. Kung nakaluhod man kami sa larawan, hindi talagang yung larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o ribulto pagkatapos sasambahin nyo't luluhuran at paglilingkuran. Yung aking kapurihan at yung aking kalwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba, kahit pa sa larawang inanyuan, sabi ng Diyos. Kaya bawal po yan ng ating Panginoon Diyos. Baka sabihin nila, kapatid na Arnel, noon yun. Baka sa panahong Kristiyano, pwede nang sumamba sa mga larawan. Talagang ayaw bumitiw. Ayaw bumitiw Noon daw pwede, bawal. Pero ngayon, pwede na daw po. Ang babasahin ko po, panahong Kristiyano. Tayo po ngayon nasasaklaw ng tinatawag na panahong Kristiyano. Christian era. Pakinggan po ninyo, ito po'y sulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 17. Ang talata po ay 29 hanggang 31. Pakinggan po ninyo, panahong Kristiyano na po ito. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ito po, turo ng mga unang alagad ng ating Panginoong Kristo. Panahong Kristiyano po yan. Ano sabi? Huwag niyong aakalain na ang Diyos tulad lang ng larawang ginto, pilak o bato na inukit lang ng karunungan ng tao. Isipin po ninyo, yung akalain mong ang Diyos parang ginto, bato, kahoy, masama na di lalo pa, sabihin mong Diyos mismo yon. Di ba, minsan makita mo, papahiran ng panyo. Tapos ipapahid pa sa buong katawan niya. Si paniniwala niya gagaling daw sa kanyang karamdaman. Sana nga, kapatid na Joel. Pero
ito sabi ng Biblia, hindi akalain ang Diyos katulad lang ng larawan. Isipin nyo, ba't naman di magagalit ang Diyos? Kailangan po bang tayo po'y nakapag-aral para malaman natin na kahoy pala to? Papel pala to? Ginto pala ito? At kahit ginto pa yan, sabi ng Diyos, ba't mo ko tutulad sa ginto, sa larawan, sa pilak? At kung napansin po niyo yung talatang binasa ko, itinuri ng Diyos na kasamaan yun. At pinapagsisisi ang mga taong sumasamba sa mga larawan sapagkat nagtakdaan niya ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng araw ng paghuhukom. Kaya sapagkat mabigat na kasalanan yung pagsamba sa mga larawan, kapatid na Arnel, sa panahong Kristiyano, ano po ang mabigat na parusa kapag ang tao po ay sumasamba sa mga larawan? Babasahin po natin sa Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito po ang turo sa atin ng banal na aklat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mga larawan, rebulto, imahin, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig lang po sabihin, hindi po maliligtas pagdating ng paghuhukom. Bagkus mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ang mga tao po na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan o sa mga imahen. Kaya kung sakali po naririnig po ninyo na pinupuna po namin yung ginagawang pagsamba ng ibang mga tao, ibang relihiyon sa mga larawan, inuulit po namin. Hindi dahil sa nais po naming malakit ng damdamin o kaya ay sakta ng kanilang kalooban. Hindi po. Nais lang po namin na huwag silang mapahamak. Iwan yung masamang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sambahin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin po ninyo. Sa panahon natin ngayon, di ba? Nagsisikap halimbawa ang mga alagad ng batas, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sugpuin yung mga salot na nangyayari sa ating lipunan. Halimbawa, yung drug addiction. May mga kilusan na ilantad yung mga drug pushers, mga drug lords. Dahil yung mga yan sinisira hindi lamang ang kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na ang kanilang mga kinabukasan. Pero kung yun, sinisika po natin, lalo na yung sisira ng ating relasyon sa Diyos, dapat po nating punahin yung sisira ng ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom. Dapat po nating punahin, hindi sa layuning manakit ng damdamin, kundi sa layunin po maligtas sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po kay Ginoong Leonardo Gasmen. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po namin mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2:36. Si Kristo po ginawang tagapagligtas. Ang Diyos po ang gumawa sa Kanya, na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5:31. Ang ating Panginoon Jesucristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos.
sa unang Timoteo 2:5. At ang ating Panginoong Hesukristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1:20-22. At ang ating Panginoong Hesukristo pinadakila ng tunay na Diyos at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat ding sambahin. Inisa-isa lang po ni kapatid na Joel yon, dahil po sa yung iba po na nakabalita ang pagkakilala namin sa likas na kalagayan ng Panginoong Kristo ay tao at hindi Diyos. Pinararatangan po ang Iglesia ni Kristo na hindi daw po kami kumikilala kay Kristo. O kaya, minamaliit daw po namin ang Panginoong Kristo. Hindi po. Kaya ipinagpauna ng kapatid na Joel na ang pagkilala po namin sa Panginoong Kristo batay sa pagpapakilala ng Biblia.